Master, sa pag-asa lamang kay Jiruzo, natatakot akong hindi sapat. Para mapatay ang isang malakas na nilalang na nasa antas ng Diyos. Kailangan ng mga materyales para sa pag-set up ng array na may napakataas na halaga. Kung gayon, madali lang. Merit Steel. Ipagpalit mo ako ng 8 Great Heaven Array Plates. Utang muna. Ang mga array plates ay nasa kamay na ni Yeming, Kun, Shen, Li, Du, Chen, Jen, Yi, Kun. Array plates. Maghiwalay sa pwesto. Agad na na-activate ang mga array plates. Xiaojing. Dati akong nag-iwan ng isang array formation para sa depensa sa Hidden Sword Mountain Manor. Ngayon, ibibigay ko sa iyo ang paraan para makapasok doon. Agad kang pumunta sa Hidden Sword Mountain Manor. Kunin mo ang Zushen Sword para sa akin. Tulungan mo akong mag-set up ng array. Masusunod, Benevolent Master. Agad siyang umalis para kunin ang espada. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang transmission space ni Xiaojing. Ang Zushen Sword ay inihagis kay Yeming, mahigpit na hinawakan ni Yeming ang Zushen Sword sa kanyang kamay. Malakas niya itong itinusok sa lupa. Sumigaw siya, Zushen Sword Array. Set up the array. Ang mga array plates ay nagtipon sa paligid ni Yeming. Ang bilog ng killing array ay nagsimula ng mabuo. Napakalakas ng killing array na ito. Kapag nabuo ito, ang isang ordinaryong Shenming, baka hindi rin makayanin. Lolo. Nais nyo bang maghasik ng lagim? Kung gayon, minamaliit mo ako. Ang pag-setup lamang ng Zushen Sword Array, pinakamarami. 4 na martial gods lang ang mapapatay nito. Gamit lamang iyan, malayo pa. Kailangan pang dagdagan ng lakas. Inilabas ni Yeming ang 10,000 Spirit Stones. Napakakaraming mataas na antas na Spirit Stones. Hindi lamang 5-element Spirit Stones, mayroon pang Hanyuan Spirit Stones. Ito ang mga Spirit Stones na ginamit ni Master sa pag-cultivate hanggang ngayon. Mukhang inilabas na niya lahat. Pagkatapos, ginamit ni Yeming ang Divine Skill. Ang buong katawan ni Yeming ay naging isang nagliliyab na pulang apoy. Dahan-dahan niyang tinutunaw ang lahat ng Spirit Stones na inilabas niya kanina. Diyos ko, hindi ko inaasahan. Gusto ni Master na linisin ang lahat ng Spirit Stones para maging Spirit Liquid Essence. Ang ganitong paraan ng pag-setup ng array, hindi ko pa nakita kailanman. Kapag nagtagumpay ito, kasama pa ang Zushen Sword Array, ang lakas nito, tunay ngang hindi maisip. Lolo, balak nyo bang patayin lahat ng martial gods? Bagamat hindi tayo natatakot, ngunit ang pagpatay ng masyadong maraming tao, hindi magiging madaling linisin ang gulo. Natatakot saan? Pinakamasama, tatakas ako papuntang Zuan Tian Great World. Sa pagkakataong ito, kung hindi ko bibigyan si Kuang Thai Thung ng isang aral na hindi niya malilimutan, magpapatuloy pa rin siyang magplano laban sa akin. Ang Spirit Liquid Essence ay damaloy na kung saan-saan. Jiruzo, itayo mo ang formation ay. Ipasok mo ang Divine Light sa loob ng array. Agad kumilos si Jiruzo ayon sa iniisip ni Yeming. Ang pulang bilog ay nagliwanag ng husto. Nag-cross ang mga kamay ni Yeming. Sumigaw, combine the array. Grand Annihilation Zushen Killing Array. Bumantong hininga si Yeming. Susunod, takpan natin ito ng isang layer ng Concealment Array Formation. Itago ang Killing Array. Hintayin nating pumasok si Kuang Thai Thung para mamatay. Talagang umaasa akong magdadala ka pa ng mas maraming martial gods. Kung hindi, hindi sila sapat para patayin ko. Lumipat ang eksena sa Vermilion Bird Empire. Crown Princess Mansion. Mga kagalang-galang, si Yeming na iyon ay napakatuso. Mayroon din siyang pamamaraan para pumatay ng Diyos. Noong nakaraan, wala akong paghahanda kaya malaki ang naging pinsala. Sa pagkakataong ito, kailangang maging maingat ang lahat. Ang Zuan Tian Great World noon, naroon din kami. Makinig kayo sa payo ko. Ang mga salita ng kamahalan ay hinding-hindi owa. Kailangang mag-ingat ang lahat. Kapag nakaharap si Yeming na iyon, kailangang kumilos agad. Kapag kumikilos, huwag maging padalos-dalos. Kailangang tipunin ang mga tauhan. Ay silang espasyo-oras para hindi siya makapunta kahit saan. Huwag siyang bigyan ng anumang pagkakataon para gumanti. Hayaan siyang kahit divine skill ay hindi niya magamit. Kamahalan, hindi ba't masyadong pinalalaki ang bagay na ito? Isa lamang maliit na tao. At nasa martial ancestor realm pa lamang.
Karapat-dapat bang pakilyusin ang napakaraming tao ng ganito? Karapat-dapat, si Yeming na iyon, may hindi kakaunting mga lihim. Kung makukuha ko ang mga iyon, magiging napakalaking tulong ito sa akin. Sa pagkakataong ito, anuman ang mangyari, kailangang mahuli siya ng buhay. Taiyi Compass, buksan. Hanapin si Yeming. Nahanap na ng compass si Yeming, na nakatayo at nakakrus ang mga braso. Naghihintay sa kanila. Isang martial god ang sumuntok at binasag ang kalawakan malapit doon. Binuksan ng isang transmission gate. Aalis na tayo. Lumipat ang eksena sa lugar kung saan nag-set up ng killing array si Yeming. Ang kalawakan sa itaas ay dahan-daang nabibitak. Dumating na. Dinala na ni Kwang Thai Thung ang grupo ng mga martial gods. Agad nilang ginamit ang pagsil sa espasyo-oras. Ang espasyo sa paligid ay nasil na. Si Yeming ay nananatiling nakatayo. Walang imik. Bumaba na sa lupa ang grupo ni Kwang Thai Thung. Haha. Yeming, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Si Yeming ay nananatiling tahimik. Walang sinasabi. Oo nga pala. Muntik ko nang makalimutan. Ang espasyo-oras sa paligid ay nasil na. Tanging mga malalakas na nasa antas ng martial god lamang ang malayang makakakilos. Gamit ang isang hamak na sekta, kahit isang kisap mata ay hindi mo magagawa. Paano pa kaya ang makipag-usap? Sinabi ng aking master, ang inyong mga huling habilin, naririnig niya. Mamatay na kayo. Pagkasabi pa lang ni Xiao Qiang noon. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang Grand Annihilation Zushen Killing Array ay na-activate na. Agad itong lumitaw. Diyos ko, anong klaseng array formation ito? Hindi ko inaasahan. Nagagawa kaming matakot hanggang manginig. Ang aming Divine Soul ay nababahala ng ganito. Ang taong ito, paanong nagkaroon siya ng ganitong kaalaman sa array formation? Yeming, napakalakas ng loob mo. Alam kong marunong siya ng array formation. Ngunit hindi ko alam na ang kanyang kaalaman sa array formation ay ganito pala kitakat. Patayin muna kita. Pagkatapos ay mag-isip ng paraan para sirain ang array. Sumuntok siya. Ngunit, iyon ay isang ilusyon lamang na ginawa ni Yeming. Ilusyon. Sa pundasyon ng killing array, nag-set up pa ako ng isang concealment array formation kasama ang 1,000 illusion arrays. Huwag kayong umasang mahahawakan ninyo kahit isang hibla ng aking buhok. Yeming, lumabas ka sa array formation. Pananatilihin kitang buo. Kung hindi, kasama ang iyong mga magulang. Mga tao sa paligid mo. Papatayin ko silang lahat. Nangangahas ka pang pagbantaan ako. Kung narito ka gamit ang iyong tunay na katawan, at hindi isang clone, ngayon. Pinatay na kita. Kailangan kitang turuan ng leksyon. Lumitaw ang Zushen Sword. Tumutok diretso sa martial god na iyon. Mabilis niyang ginamit ang Origin Divine Shield. Ngunit nabasag pa rin ito ng Divine Sword. Sumisigaw siya sa sakit. Sa sandaling ito, tanging isang tumpok na dugo na lamang ang natira. Yeming. Napakalakas ng loob mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang martial god ngayon sa imperyo? Ang Outer Heaven ay nasa gitna pa ng digmaan. Lintek, kung alam mong mahalaga ang martial god, bakit mo sila basta nalang ginamit? Ibigay mo agad ang aking mga magulang. Kung hindi, huwag umasang may makakaligtas sa inyo. Ngunit, ang killing array na ito ay nagsil sa kalawakan. Wala akong paraan para magpadala ng mensahe. Hindi kailangang maglabas ng mensahe. Sabihin mo sa akin ang paraan ng pakikipag-ugnayan. Ayos na. Kung mangangahas kang gumawa ng pandaraya, pupunta ako sa Taya Great World. Puputulin ko ang iyong tunay na katawan. Nagalit si Kwang Thai Thung. Nagngangalit ang mga ngipin. Kailangang magtiis. Kung lahat ng martial gods ay mamamatay dito, hindi ko kakayanin ang galit ni Ama. Gamitin ang spirit power. I activate ang seal. Kahit gaano kalayo ang mga dakilang mundo, makakapag-usap pa rin sila. Beiming, tulungan mo akong mag-transform. Si Yeming ay nag-transform na sa anyo ni Kwang Thai Thung. Nasaan ang ama ni Yeming? Agad siyang dalhin sa Tianyuan Continent. Kamahalan, hindi maganda. Ang Taya sect ay gumanti na. Ang aking hukbo ay natalo sa labanan. Sa kaguluhang ito, ang 2 batang iyon, nawala na. Ano? Paano sila nawala? Ang pag-atake ng Taya sect ay masyadong mabangis. Ang hukbo ay tumakas. Ang 2 batang iyon, marahil, patay na. Nagalit si Yeming.
Dinurog ang communication tool sa kanyang kamay. Yeming, kumalma ka. Hindi tiyak na may nangyari sa iyong mga magulang. Hahanap ako ng paraan para hanapin sila. Mamatay ka na. Pagkatapos ng sigaw ni Yeming, nagsimula nang ma-activate ang killing array. Ang mga martial gods ay pilit na umiiwas sa killing array na pinakawalan. Pagkatapos ay isang malakas na pagsabog na yumanig sa kalangitan. Ang lupa ay nabungkal. Mga sigaw na kahindik-hindak ang maririnig mula sa mga martial gods. Nang ahas kang patayin kami, isa ka lamang hamak na martial ancestor. Ang aming sect leader, hindi ka patatawarin. Si Kwang Thai Thung. Sa sandaling ito, ay nagngangalit na ang mga ngipin. Yeming, napakalakas ng iyong loob. Nang ahas kang patayin ang mga martial gods ng imperyo. Ang prinsipeng ito, hinding-hindi kita patatawarin. Hamak na pagkatao. Saan galing ang napakaraming salita? Sabihan mo ang iyong tunay na katawan na linisin ang kanyang leeg. Maaga o huli, papatayin ko rin kayong dalawa. Iwinasiwas ni Yeming ang espada. Pinutol ang ulo ng kanyang clone. Makalipas ang ilang sandali, ang eksena ay naging isang tumpok ng mga wasak na bagay. Sayang. Kung hindi dahil ang Soul Destruction Talisman ay epektibo lamang sa mga ilusyon sa Void Heaven Realm, pati ang kanyang tunay na katawan ay napuksa na sana. Master, ano ang susunod na hakbang? Sa pagpatay ng napakaraming eksperto mula sa Vermilion Bird Empire, hindi na tayo maaaring manatili pa rito. Kung hindi, mapapahamak tayo. Puntahan natin si Jiangsu. Kailangan na nating umalis. Lumipat ang eksena sa Princess's Mansion, Piaozu. Anong nangyari? Lumitaw si Yeming. Nagpagulat sa katulong. Sino iyon? Si Ginoong Ye pala. Tinakat mo ako hanggang mamatay. Para tulungan si Ginoong Ye na makawala, pumunta ang prinsesa para humingi ng tulong kay Lolo sa tuhod. Ang resulta, binugbog siya hanggang mawalan ng malay. Hanggang ngayon ay hindi pa siya nagigising. Ginamit ni Yeming ang kanyang spiritual energy para suriin ang kondisyon ni Jiangsu, ayos lang. Dahil lamang sa pagyanig ng external force kaya nasugatan. Gumamit na ako ng spiritual energy para pasiglahin siya. Mabilis siyang gising. Pagkagising niya, pakisabi sa kanya na nagpaalam na ako. Mauuna na ako. Sa sandaling ito, hinawakan ni Jiangsu ang kamay ni Yeming, ayos ka lang ba? Huwag kang mag-alala. Si Kwang Thai Thung, naitaboy na. Ayos lang ako. Kailangan mo nang umalis. Kailangan nang umalis. May kapalaran tayong magkita ulit. Agad umalis si Yeming sa Vermilion Bird Empire. Gusto ko pa sanang makasama ka ng kaunti pa. Lumipat ang eksena sa Taya Great World. Imperial Palace ng Great Emperor ng Vermilion Bird, Kwang Thai Thung. Alam mo ba kung anong oras na ngayon? Naguulat kay ama. Ngayon mismo ang kritikal na sandali para salakayin ang Taya Great World. Kung alam mo, bakit ka pa pumunta para sa personal na paghihiganti? Napinsala mo ang 8 martial gods ng aking imperyo. Hindi mo na ba gusto ang posisyon ng Crown Prince? Ama, sa pagkakataong ito, hindi ito personal na paghihiganti, kundi para sa dignidad ng imperyo. Kung kakalat ang chismis na inagawa ng asawa ang Crown Prince, ano pang mukha ang ihaharap ng imperyo? Noong nakaraan sa Zuantian Great World, pininsala mo ang 4 na martial gods. Ginamit mo ang Avicii Purgatory Seal. Nagdulot ng pagkabigo sa pagsalakay sa Golden Empire. Ito rin ba ang dahilan? Ngunit ngayon, nakuha mo na ba ulit ang dignidad para sa imperyo? Sunod-sunod na pagkabigo, ano pang silbi ng posisyon ng Crown Prince? Ama, pakiusap, bigyan niyo pa po ng isang pagkakataon si anak. Hindi na po mauulit ang pagkakamali. Tama po iyan, Great Emperor. Sa kasalukuyan, ito ang panahon para ipakita ang paggamit ng tao. Tayo, nawalan na ng maraming martial gods. Hindi na natin maaaring mawala pa ang Crown Prince. Umaasa po akong bibigyan ng Great Emperor ang Crown Prince ng isang pagkakataon na makabawi. Tahimik siyang nag-isip. Sige na nga, bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Ngayon, ang hukbo ay nasa labas ng imperyo. At ang loob ay walang laman. Magpadala ka ng isa pang clone pabalik. Bumalik ka sa imperyo para patatagin ang sitwasyon sa korte. Masusunod, bumalik sa Tianyuan Continent. Crown Prince's Mansion ng Vermilion Bird Empire, Crown Prince. Nakabalik na kayo. HMPH. Isang clone lang ang bumalik. Ang tunay kong katawan ay nasa Taya Great World pa rin.
nakikipagdigma, ipag-utos mo, ipahayag mo sa mga dakilang Holy Lands, Divine Lands, aristocratic families, great sects, hayaan silang tulungan akong tugisin si Yeming. Basta't mahuli si Yeming, ang Crown Prince ay may malaking pabuya. Yeming, hindi pa tayo tapos. Sa sandaling ito, biglang yumanig ng malakas ang lupa. Hoy, sino ang nangangahas na maging pangahas? Nangangahas na magpakawala ng divine power sa loob ng imperyo. Crown Prince, hindi maganda. Sa langit, biglang may lumitaw na hindi mabilang na mga demon gods. Nakakatakot ang kanilang presensya. Natatakot akong, may malaking kilos silang gagawin. Ano? Hindi kaya, iyon ang kinakalkula ni Ama na sakuna ng Vermilion Bird. Sa sandaling ito, sa labas, patuloy pa ring yumayanig ng malakas ang lupa. 4 na demon gods ang nagdala ng hukbo. Diyos ko, anong halimaw iyon? Ang mga demonic beasts sa Forest of Demonic Beasts, lumabas na lahat. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang hukbo ng imperyo, nasaan? Bilisan nyo, tawagin nyo sila dito. Si Jiang Zhu, sa sandaling ito, ay nagmamadali ring tumakbo palabas. Patay na, Limitless Dharma Body, Niumo Grand Deity, Wohuang Grand Deity, Yuhu Grand Deity, Zon Yuan Grand Deity. Ang 4 na dakilang nilalang ay dumating. Hindi ko alam kung ano ang kailangan ninyo. Patay na, wala silang mabuting intensyon. Bibig ng batang dilaw ang buhok. Wala kang karapatang makipag-usap sa amin. Papuntahin mo rito ang Great Emperor ng Vermilion Bird. Tian Yuan 9 Demons. Wo Wang. Ako ang Crown Prince ng Vermilion Bird. Kung mayroon kayong anumang bagay, sabihin nyo na lang sa akin. Isang malakas na tawa ang umalingaw-ngaw. Ha ha ha. Tian Yuan 9 Demons. Zon Yuan. Walang pakundangang iwinasiwas ni Zon Yuan ang kanyang tungkod. Diretsyong hinampas ang ulo ni Kuang Thai Thung. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Lintek, ang aking clone. Kanina lang ako nag-clone. Ang clone ni Kuang Thai Thung ay pinulbos ni Zon Yuan. Sa sandaling ito, lumitaw ang lolo sa tuhod ng Vermilion Bird. Sobra na kayo. Diyos ko, sino ang matandang iyon? Bakit parang pamilyar ang pakiramdam? Sa pagtingin pa lang sa kanya, hindi ko inaasahan. Hindi ko mapigil ang gastuhing lumuhod at sumamba. Sino ba talaga siya? Bakit hindi pa lumalabas ang Great Emperor? Pati si lolo sa tuhod ay kumilos na. Hindi kaya, nanganganib na talaga ang bansa. Ang 4 na demon gods ay dumating na sa harap niya. Tian Yuan 9 Demons. Niu Mo Shen. Haha, magandang babae na walang kapantay. Ang Empress Dowager noon na namamahala sa likod ng kurtina, bakit naging ganito kapangit? Ang Vermilion Bird Imperial Palace, hindi kayang tanggapin ang mga pangahas na tulad ninyo. Lason na lawin. Ice Chin. Ngayon, kailangan naming sakupin ang South Capital. Pamahalaan ang Vermilion Bird Empire. Umalis ka agad. Patatawarin ko ang iyong buhay. Tian Yuan 9 Demons. Yuhu. Sakupin ang South Capital. Gamit lamang ang mga hayop na tulad ninyo. Gustong makialam sa imperyo. Narinig ito ni Wo Wang. Agad iwinasiwas ang kanyang pakpak. Mamatay ka. Isang buhawi ang pinakawalan. Sa sandaling ito, na-activate ang Grand Array ng Vermilion Bird Empire. Mula sa tuktok ng tore, isang sinag ng gintong liwanag ang lumabas. Pinawi nito ang buhawi ni Wo Wang. Nagulat si Yuho. May mali. Niu Mo Shen. Hindi ba't nakuha mo na ang Tian Yuan Pearl sa loob ng Formation Eye? Bakit kaya pa rin itong i-activate ang Grand Array? Hindi tama. Malinaw na nakita ko ang Tian Yuan Pearl. Kung narito pa rin ang Grand Array, maaari lamang nating gamitin ang ikalawang plano. Mahigpit na hinawakan ng Niu Mo Shen ang Tian Yuan Pearl sa kanyang kamay. Ang array na ito, sapat na para makipag-ugnayan sa Heavenly Will. Ngunit, umaasa lamang ito sa Tian Yuan Pearl. Kung mayroon din akong isang Tian Yuan Pearl sa aking kamay, hindi tiyak na hindi ko ito mapipigilan. Ang Tian Yuan Pearl ay dinurog. Tian Yuan Divine Light, Condense. Sumigaw ang lolo sa tuhod, huwag kang umasa. Hawak ang Wan Fu Bone. Sumugod siya patungo sa mga demon gods. Hehe, matandang babae. Tanggapin mo ang isang hampas. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa kalangitan nang magbanggaan ang dalawang atake. Isa pang hampas. Ito, napasok ka siya ng dugo dahil sa hampas ni Zon Yuan.
Tumawa siya ng may kasiyahan. Haha, isa pang hampas. Ang ikatlong hampas ay nagpatalsik sa kanya pababa. Sa sandaling ito, hawak na ng Neo Shen ang kanyang sandata. Napapalibutan ng kidlat, diretso itong bumulusok pababa, tinutok sa light tower ng Vermilion Bird Empire. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang barrier ay nagkabitak-bitak. Ang Heavenly Divine Ability mo kasama ang Tian Yuan Pearl, gaya ng inaasahan. May hindi maisip na lakas. Kung pagtutuunan natin ng buong lakas, tiyak na masisira natin ang light tower. Iwinasiwas ni Wu Huang ang kanyang mga pakpak. Pinakawalan ang Nine Heavens Phoenix Prison Flame. Sumugod din si Zhon Yuan. Iwinasiwas ang kanyang tungkod, Heavenly Might Grand Staff. Hindi rin nagpahuli si Yuho. Pinakawalan ang Howling Yin Fist. Ang light tower ay niyayanig sa mga atake. Kapag bumalik ang Great Emperor ng Vermilion Bird, tiyak na magpapadala siya ng hukbo sa Forest of Demonic Beasts. Papatayin niya lahat ng mga hayop na tulad ninyo. Lason na lawin. Ice Chin. Natatakot akong, hindi na makakabalik pa ang batang Vermilion Bird na iyon. Level 9 Demonic Beasts. Kumilos na. Combine the array. Sa sandaling ito, sa paligid ng light tower ay lumitaw ang mga level 9 Demonic Beasts. Sa kanilang mga kamay ay mga palakol na naglalabas ng gintong liwanag. Ang mga palakol ay direktang nagpapadala ng kidlat pababa. Golden Family, Yu Family, Sect Leader, patay na. Sa kamay ng mga level 9 demonic beasts na ito, malinaw na ang maalamat na 10,000 Thunder Axes. Mahigit 9 na piraso. Natatakot akong, malapit na nilang iset up ang 10,000 Thunder World Destruction Grand Array. Ano? 10,000 Thunder World Destruction Grand Array. Paano? Patay na. Hindi ko alam kung makakayanan pa ito ng Guardian Grand Array ng Imperyo. Baliw na. Ang mga demonic beasts na ito, baliw na. Hindi ba sila natatakot na singilin sila ng Great Emperor sa hinaharap? Nagsimula ng magkabisa ang mga palakol. Lumikha ng isang Grand Array na nabuo mismo sa ibabaw ng Light Tower, sa sandaling ito. Sumigaw si Yuho. 10,000 thunders destroy the world. Boom! Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang Grand Array ay bumagsak sa Light Tower. Ang lakas ng World Destruction Thunder Grand Array ay bumubuhos pababa. Sinisira ang paligid ng Light Tower. Ang kidlat ay nagwawalis sa lahat. Ang mga bulkan malapit doon ay nagsimula ng pumutok. Ang baha ay papalapit. Ang mga tao ay nagkakagulo. Tumatakbo. Tulong. Nanay. Takot ako. Umiiyak ang bata, huhuho. Habang ang kanyang mahal sa buhay ay isang braso na lamang ang natira. Anak, bilisin mo. Tumakbo. Huwag mo akong alalahanin. Ilang tao ang pilit na umaalis mula sa mga gumuhong bato. Sa sandaling ito, sa kalangitan ay lumitaw ang mga hibla ng Divine Sense. Papalapit, napakalakas ng ingay. Ang mga malalakas na tao mula sa 4 na dakilang imperyo ay nagpapadala ng kanilang Divine Sense dito. Nais nilang sumilip. Hayaan silang sumilip. Kahit paano. Wala naman silang magagawa. Mga dakilang pamilya. Holy lands. Great sects. Mga martial gods sa loob ng imperyo. Ngayon ang panahon ng krisis. Dugot laman ang nagbubuklod. Paanong hahayaan nating masira ang Guardian Grand Array? Huwag na kayong magtago pa. Hindi pa ba kayo kikilos? Ang mga martial gods mula sa iba't ibang pamilya ay nagsimula ng kumilos. Nagbibigay ng lakas sa Light Tower. Tinipon nila ang lakas ng mga martial gods. Ipinapasa ang divine power sa Light Tower. Mga hamak na tao, akala nyo ba mapipigilan nyo kami ng ganito? 10,000 Thunder World Destruction Grand Array. Patuloy na sirain para sa akin. Ang kidlat mula sa loob ng Grand Array ay patuloy na lumalabas. Itinutulak pabalik ang lakas mula sa mga pamilya. Nagkaroon sila ng backlash. Sa mukha ng dugo. Patuloy na dumarating ang baha. Takot na tumatakbo ang mga tao. Ang mga bulkan sa paligid ay nagsimula ng magbuga ng lava. Ang mga sigawan ay maririnig kung saan-saan. Bilisin nyo. Tumakbo. Tulong. Sa sandaling ito, isang sinag ng pulang liwanag ang lumipad papalapit. Lumitaw ang anino ng Great Emperor ng Vermilion Bird. Si Great Emperor. Si Great Emperor ang lumitaw. Darating siya para protektahan tayo. Ama. Sa malayong Taya Great World, ang paglitaw mo rito ay isa lamang iyong refleksyon. Paanong mapipigilan mo ang 4 sa Tian Yuan 9 Demons? Wolfeng.
Niumo, Yuho, Zon Yuan. Napakalakas ng loob ninyong manggulo. Hindi ba kayo natatakot sa paghihiganti ng TRM, ako? Ginagamit ng emperador. Ngayon, ikaw ay nasa Taya Great World. Sarili mong ang katawan ay hindi mo pa naalagaan. Pagkatapos naming makuha ang Vermilion Bird Empire, personal kaming pupunta sa Taya Great World. Makikipagtulungan sa mga puwersa doon. Ganap na pupuksain kayo. Walang muwang. Ang 5 dakilang imperyo ay nagtutulungan. Akala nyo ba madali lang makuha ang isang imperyo? HMPH. Ang ibang 4 na dakilang imperyo. Sayang. Mayroon silang mahahalagang bagay na kailangang gawin. Walang lakas para tulungan ka. Lumipat ang eksena 100.000 milya ang layo. Azure Dragon Empire. Imperial Capital, Lintec. Ano ba talaga ang nangyayari? Sa kalangitan, isang mahabang bitak ang lumitaw. Sa loob nito ay mga pulang mata ng mga demonic beasts. Ang mga tao ay nakatingala lamang. Nagsimula nang lumabas ang mga demonic beasts mula sa bitak. Sunod-sunod silang dumarating. Mga sigawang kahindik-hindak ang maririnig kung saan-saan. Huwag. Tulong. Ang Azure Dragon Army. Nasaan? Bilisan nyo. Lumabas kayo dito. Lumitaw ang mga demonic beasts sa Imperial Capital. Azure Dragon Army. Sugod. Ang mga sundalo ng Azure Dragon Empire ay sunod-sunod na tumatakbo papalapit. Sabay-sabay na umungal ang mga demonic beasts. Patay. Samantala, sa Azure Dragon Empire, Imperial Palace, ayon sa investigasyon ng Tiangwei Army, ngayon. Malayo man ay sa mga prefectures, kingdoms, malapit man ay sa Imperial Capital ng imperyo, sa iba't ibang lugar ay lumitaw ang mga daanan ng demonyo. Maraming mga demonyo ang sunod-sunod na dumarating. Ang buong imperyo ay nagkakagulo. Mga demonyo. Ngayon, ang mga demon gods sa Forest of Demonic Beasts ay umaatake sa Vermilion Bird Empire. Kahit gustuhin pa nilang pigilan tayo, dapat mga demonic beasts lang. Bakit mayroon ding mga mawu, demon beast? Natatakot akong, ang mga demonic beasts ay matagal nang nakipagsabuatan sa mga outer domain demon gods. Kumusta ang sitwasyon sa ibang mga imperyo? Naguulat kay Great Emperor, ang White Tiger Empire, Black Tortoise Empire, Earth Sovereign Empire, lahat ay may lumitaw na maraming daanan ng demonyo. Ngayon, ang 5 imperyo ay nagkakagulo na. Great Emperor, ang imperyo ay napakalawak. Ngayon, kahit ipadala pa ang Azure Dragon Grand Army, hindi na rin makakarating para tumulong sa 4 na panig. Umaasa po akong mag-uutos ang Great Emperor. Pakilyusan ang lahat ng puwersa ng mga martial artists sa loob ng imperyo. Sama-samang malampasan ang pagsubok na ito. Sige, ipagutos ng TRM. Ang Azure Dragon Empire ay maglalabas ng kautosan ng pabuya. Patayin ang mga demonyo. Sino mang makakapagbigay ng Demon Core o Macor sa pamahalaan ay makakatanggap ng pera. Ang pagpatay sa isang Level 1 Demonic Beast o Mawu ay maaaring makatanggap ng isang Martial Monarch Coin. Ang pagpatay sa isang Level 2 Demonic Beast o Mawu ay may pabuya na 10 Martial Monarch Coins. Ganito rin ang mangyayari hanggang sa Level 6. Bawat pag-angat ng isang antas sa realm ng demonyo. Sino mang makakapatay ay makakatanggap ng 10 beses na pabuya. Higit sa level 6, ang halaga ng pabuya ay hindi magbabago. Ang uri ng pera ay magiging mga martial god coin. Kung makakapatay ng level 9 demon o mawu, ang pabuya ay 1 bilyong mga martial god coin. Masusunod, Vermilion Bird. Ang pagsubok na ito, maaari ka lamang umasa sa iyong sarili. Sa mga unang araw ng kaguluhan ng mga demonyo, ang 5 imperyo, maliban sa Vermilion Bird Empire, ang ibang mga imperyo ay naglabas na ng kautosan ng pabuya. Sa sandaling ang mga tao ay namamatay dahil sa pera. Nawawalan ng dangal dahil sa pakinabang, ang mga martial artists na may kakayahang lumaban ay hindi nagkagulo at tumakas kung saan-saan. Demonyo, paghihiwalay, labanan, patayin ang kaaway, ang mga tao, demonyo, magulong labanan. Ang 5 imperyo ay pumasok na rin sa digmaan. Sa isang iglap, hindi na ito isang mapayapang lugar. Lumipat ang eksena sa Vermilion Bird Empire, ha ha ha. Munting batang Vermilion Bird, gamit ang iyong divine sense. Tiyak na alam mo na kung ano ang nangyari sa ibang mga imperyo. Hindi ba? Napakagaling ninyong magkalkula. Tiyak na may iba pa kayong mga pamamaraan. Hindi ba?
Hindi mali, hindi lamang ang ibang mga imperyo. Pati ang 4 na dakilang Divine Lands. Kasama ang mga dakilang mundo na kanilang pinamamahalaan, nagkaroon din ng kaguluhan. Nawalan na rin sila ng lakas ng loob na harapin ang bagay na ito. Anong pakinabang nito sa inyo? Haha, syempre, para mangolekta ng pananampalataya, ang inyong antas ay katumbas ng sa amin. Natural lamang na alam ninyo kung gaano kahalaga ang lakas ng pananampalataya. Pagdating sa antas ng Shenming, ang lakas ng pananampalataya ang nagpapasya sa lakas at sa hinaharap. Ang aming cultivation ay umabot na sa mahirap na yugto. Kung nais naming mag-breakthrough, kailangang mangolekta ng pananampalataya. At ang pananampalataya ng inyong mga tao ay ang pinakadalisay, pinakamalakas. Kaya, gusto ninyong alapinan ang lahat ng mamamayan ng Vermilion Bird Empire. Hindi mali, ang Vermilion Bird Empire ay may libu-libong bilyong tao. Basta't mapapasuko namin sila, ang aming cultivation ay malakas na magbe-breakthrough. Pagdating ng panahon, pamumunuan namin ang buong Tianyuan continent. Aalipinin ang lahat ng tao. Pumasok sa mas mataas na antas. Alapinan ang aking Vermilion Bird Empire. Huwag kayong mangarap. Ang kanyang anino ay nawala mula roon. Haha, ang munting batang Vermilion Bird, tumakbo na pabalik sa palasyo para magtago. Tiyak na ilalabas na niya ang kanyang alas. Ayos lang. Patuloy nating atakihin ang Grand Array. Ang World Destruction Thunder Grand Array ay patuloy na umaatake sa Light Tower. Lumipat ang eksena sa Imperial Palace ng Vermilion Bird, lintik. Nawalan na naman ng isang clone. Sa harap ng clone na ito, bahagya ko lang nalikha. Ang realm ay nasa Martial Monarch lamang. Sunod-sunod na pagyanig ang maririnig. Great Emperor, pakiusap, mag-utos na po kayo. Kung hindi pa tayo gagantay. Hindi na aabot pa. Great Emperor, gamitin na po ninyo ang Divine Investiture Seal ng Imperyo. Sa kasalukuyan, iyon na lamang ang paraan. Hay, iyon ang pundasyon ng aking imperyo. Kapag ginamit ito, mapipinsala ang aming Yuan Qi. Ngunit ngayon, nasa bingit na tayo ng buhay at kamatayan. Hindi maaaring hindi ito gamitin. Ang aking Vermilion Bird Empire, umiiral na ng 10,000 taon. Nagtalaga ng mga Shenming, kabuoang 900. Sa kasalukuyang panganib ng imperyo, tinatawagan ko ang 900 na Shenming na itinalaga ng Great Emperor ng Vermilion Bird. Bumalik kayo rito. Isang malakas na pagsabog ang naganap pagkatapos ng panawagan ng Great Emperor ng Vermilion Bird. Mga hibla ng Divine Sense ang lumipad kung saan-saan. Outer Heaven. Sa isang lugar sa dakilang mundo. Tinatawagan ako ng imperyo. Agad niyang binasag ang kalawakan at bumalik sa Tianyuan continent. Outer Heaven. Sa mundo ng ilusyon. Ang Vermilion Bird Empire, ang ating ugat. Ang ating tahanan. Kung mawawala ang imperyo, magiging parang halamang lumulutang tayo. Walang ugat, hindi maaaring tiisin. Outer Heaven. Sa espasyo ng kalawakan sa loob ng sansinukob. Anong nangyari sa imperyo? Hindi ko inaasahan. Napilitan ng Great Emperor na gamitin ang Divine Investiture Seal. Hayaan na, mas mabuting bumalik na lang. Sa sandaling ito, sunod-sunod na mga liwanag ang lumitaw sa paligid ng Vermilion Bird Empire. Ang mga Shenming ay dahan-daang lumitaw. Diyos ko, ito ang mga Shenming na itinalaga ng Vermilion Bird Emperor. Lahat sila ay bumalik na. Maliligtas na ang imperyo. Munting batang Vermilion Bird, naglabas ka na ng malaking puhunan. Pati ang mga Shenming na itinalaga ng imperyo ay tinawag mo pabalik. Haha, ang hinihintay ko ay itong grupo ng mga Shenming na ito. Wo Wang, kumilos ka na. Agad nagpakawala si Wo Wang ng isang nagliliyab na buhawi. Mula sa loob nito, isang stone tablet ang dahan-daang lumitaw. Tumutok ito diretso sa grupo ng mga Shenming ng imperyo. Anong nangyayari? Ang aking divine power, nababawasan. Ano ba talaga ang bagay na iyon? Lintik, hindi ko inaasahan. Ito pala ang Divine Suppression Steel. Ano? Divine Suppression Steel. Iyon ang supreme treasure ng Ancient Heavenly Court. Kayang guluhin ang Heavenly Will. Ang mga Shenming na tumanggap ng pagtatalaga mula sa Heavenly Will, mababawasan ang kanilang lakas hanggang sa hindi na sila mas malakas pa sa isang martial saint. Ganoong klaseng supreme treasure, paanong napunta sa kamay ng mga hayop? Langit, malapit nang puksain ang aking Vermilion Bird Empire. Ama,
Ako ay tagapagmana ng Eternal Divine Mountain. Kung pupunta ako sa Eternal Divine Mountain at hihingi ng tulong, baka may pag-asa pa. Sa sandaling ito, hindi tayo matutulungan ng tagalabas. Tanging sa sarili lamang natin tayo aasa. Hindi kaya, gusto ni Amang ilipat ang lahat ng hukbo mula sa Taya Great World. Iyon na lamang ang paraan. Ang Taya Great World. Bagamat mahalaga, ngunit ang bilyon-bilyong mamamayan ng Vermilion Bird Empire ay mas mahalaga. Kapag nasakop tayo, mawawala sa atin ang lahat. Kahit matira pa ang Taya Great World. Ano naman? Buksan ang transmission array. Tawagin ang lahat ng general at sundalo. Ang mga sundalo mula sa loob ng transmission gate ay sumisigaw, patayin sila. Agad silang sumugod para labanan ang mga demonic beasts. Naglalaban ang dalawang panig. Hindi mabilang ang namamatay at nasusugatan. Haha, munting batang Vermilion Bird. Talagang inatras mo na ang malaking hukbo. Para sa Taya Great World, napakalaki ng kanyang ginastos. Hindi ko inaasahan. Handa siyang umatras ng hukbo. Lahat ay ayon sa plano. Tayo, bumangon na tayo. Oras na para bigyan sila ng sorpresa. Haha, bago umalis, kailangan ko pang bigyan sila ng kaunting gulo. Nagpakawala si Neo Moshen ng mga Palm Forces. Binasag ang espasyo sa paligid nito. Sunod-sunod na lumabas ang mga Mawu, Demon Beast. Pinalibutan ng hukbo ng Vermilion Bird. Patay na. Nahulog tayo sa patibong. Bilisan nyo. Iatras ang hukbo. Great Emperor. Huli na. Si Neo Moshen, bago maglaho, ay nagpakawala ng isang grupo ng mga demonyo mula sa daanan. Napalibutan na ang malaking hukbo. Lumipat ang eksena sa Taya Great World. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang 4 na dakilang demon gods ay lumitaw. Maligayang pagdating sa pagdating ni Neo Mo Grand Deity, Wo Huang Grand Deity, Zon Yuan Grand Deity, Yuhu Grand Deity. Ha! Sa wakas, nagtagumpay din. Ang tunay na katawan ng Great Emperor ng Vermilion Bird ay lumitaw din sa malapit. Anong nangyayari? Hindi ba't umaatake sila sa Vermilion Bird Empire? Bakit sila napunta sa Taya Great World? Dito sa aking lugar. At saka, dito pa sila binabati. Great Emperor. Ang mga katutubo sa Taya Great World, tiyak na may kaugnayan sa mga nilalang sa Forest of Demonic Beasts. At saka, matagal na silang magkasabwat. Sa pagkakataong ito, sa panlabas, inaatake ng Forest of Demonic Beasts ang imperyo, ngunit sa katotohanan, pinipilit tayong ihiwalay ang ating hukbo. Hindi ko maintindihan. Ano ba talaga ang gusto nilang gawin? Marahil, may dalawa silang layunin. Una, ang lawak ng Taya Great World ay mas malaki pa kaysa sa Tian Yuan Continent. Doon, hindi lamang mga demonyo ang naroon, kundi mayroon ding malaking bilang ng mga tao. Sa pagsakop sa Taya Great World, maaari nilang alapinan ang bilyon-bilyong tao. Pangalawa, ang yaman ng Taya Great World ay sagana. Mas malaki ang potensyal nito sa pag-unlad kaysa sa Tian Yuan Continent. Sa pagkontrol sa Taya Great World, ang mga demonic beasts na ito ay magkakaroon ng mas malaking espasyo para umangat. Ngayon, sinalakay na ng Great Emperor ang kalahati ng Taya Great World. Ang Heavenly Will ay humina. Ito sana ang pinakamagandang pagkakataon para agawin ang Heavenly Will. Sinamantala nila ang pagkakataong ito, pinilit na ihiwalay ang malaking hukbo. Gustong agawin ang bunga na pinaghirapan ng Great Emperor sa loob ng maraming taon. Kung hindi ako nagkakamali, natatakot akong malapit na silang magsimulang agawin ang Heavenly Will. Pagkatapos, ang mas mayaman pang dakilang mundo kaysa sa Tian Yuan Continent na ito, ay mapupunta sa kanilang mga kamay. Kung makukuha ko ang Taya Great World, ang Vermilion Bird Empire ay tiyak na mapag-iisa ang Tian Yuan. Maibabalik ang karangalan ng Five Elements Divine Dynasty. Kahit pamalampasan pa ito. Ngunit ngayon, lahat ay isang panaginip na lamang. Sayang. Nakakahinayang. Ang pagsisikap ng mahigit 1,000 taon, ang dugot pawis ng 2 henerasyon, ngayon. Nawasak sa isang iglap. Kasalanan ko. Kasalanan ko. Great Emperor, huwag kayong panghinaan ng loob. Kung may kalooban ng isang tao, magtatagumpay din siya. Kung hindi magawa sa 1,000 taon, 2,000 taon, darating din ang araw ng tagumpay. Sa sandaling ito, sa kalangitan ay lumitaw ang Heavenly Will. Nagulat silang dalawa. Great Emperor, bilisan nyo. Umalis na tayo.
Ang heavenly will ng Taya Great World ay nagbago na. Hindi ko alam kung sino ang umagaw nito. Agad umalis silang dalawa sa Taya Great World. HMPH. Mabilis din silang tumakbo. Beast Emperor. Kamahalan. Pag-isahin ang Taya. Walang kapantay sa mundo. Magaling ang ginawa ninyo. Ang batang vermilion bird na iyon, dito. Laging isang panganib. Ang imperyong ito ay hindi nangangahas na magpabeya sa pagsasanib sa heavenly will. Ngayon, nasil ko na ang Taya Great World. Walang sino man ang makakapasok, basta't bigyan pa ako ng kaunting panahon, ganap kung may sasanib ang heavenly will ng Taya. Pagdating ng panahon, tiyak na matutulungan ko kayong pamunuan ang 5 dakilang imperyo. Gawing likod bahay natin ang Tianyuan Continent. Maraming salamat, Beast Emperor. Kamahalan. Ngunit, kamahalan, sa pagkakataong ito, sabay-sabay naming nakalaban ang 5 dakilang imperyo. Natatakot akong sa loob ng isang panahon, hindi magiging maayos kapag bumalik kami sa Tianyuan. Ayos lang. Pansamantala, manatili muna kayo sa Taya Great World. Hindi magtatagal, ang imperyong ito ay magpapadala ng hukbo papuntang Tianyuan. Hahayaan ko kayong maging mga pinuno ng Tianyuan Continent. Sumigaw ng malakas ang mga demon gods at demonic beasts, Beast Emperor. Walang hanggan. Hindi matatalo. Pagkatapos bumalik ng tunay na katawan ng Great Emperor ng Vermilion Bird sa Tianyuan Continent. Nakita niya ang hindi mabilang na mga demonyo na sumisira sa imperyo. Agad siyang nagutos ng hukbo. Nagsimulang harapin ang mga demonyo. Dahil sa paglitaw ng mga demonyo, ang 5 dakilang imperyo ay pawang nagkagulo. Wala nang oras para sa ibang bagay. Kahit si Yeming sa Azure Dragon Empire ay hindi makakaiwas. Divine Demon Banner. Iwinasiwas ni Yeming ang Divine Demon Banner. Hinuhuli ang mga demonyo sa paligid. Saan galing ang mga demonyong ito? Napakarami. Halos hindi maubos patayin. Si Jiruzu, sa sandaling ito, ay kalmadong kumakagat ng tinapay. Pabuya, kaya kung tulungan si Lolong pumatay. Sa isang iglap lang, kaya kung puksain silang lahat. Hindi na kailangan. Bihira lang magkaroon ng ganitong pagkakataon. Gagamitin ko ang Divine Demon Banner para sanayin ang mga kaluluwang ito. Tulungan mo akong magbantay. Sapat na. Ngunit, interesado pa rin akong malaman, ano ba talaga ang nangyari? Master, may isang lungsod 100 milya sa silangan. Maaari tayong pumunta roon para magtanong. Sige, sa direksyong iyon. Patayin natin papunta. Lumipat ang eksena sa East Chi Country. Sanshan Prefecture, Demon Core. Makor, yayaman na tayo. Patayin nyo pa. Ha, ano iyon? Nagulat sila nang makita ang hukbong dala ni Yeming. Patay na, lahat. Bilisan nyo. Tumakbo. Dumating na ang Jiaolong. Sa tabi niya, may 5 o 6 pang pambihirang mawu. Nahuli ng mga demonyo ang 2 tao. Nakapatong sa kanilang mga ulo. Handa ng kainin ng buhay. Bilisan nyo. Bumalik kayo sa loob ng lungsod para magtago. Ha, huwag kayong tumakbo. Lolo, dapat mong itago muna ang iyong mga Demon Kings. Kumpara sa mga demonyo, halatang mas takot sila sa iyo. Mabilis na itinago ni Yeming ang mga demonyo. Pagkatapos ay tumalon siya pababa. Diyos ko, ang Jiaolong at Mawu, mga alagad pala ng batang iyon. Ano ba talaga ang kanyang pinagmulan? Hindi kaya, siya ang maalamat na direct disciple ng Divine Land. Dahan-daang lumapit sina Yeming at Ruzo, ginoong kapatid. Tahimik akong nagkukultivate, bigla kong natuklasan na nagkakagulo ang mga demonyo. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Hindi po, tawagin niyo na lang po akong munting hari. Sa totoo lang, hindi ko rin po alam. Narinig ko lamang na ang dakilang imperyo ay sinisira ng mga demonyo. Ang ating Azure Dragon Empire ay naglabas na ng kautusan. Hinihikayat ang mga malalakas na tao na umalis para puksain sila. Ang pagpatay sa isang level 9 demonic beast ay may pabuya agad na 1 bilyong mga martial god coin. Ang imperyo ay naglabas din ng malaking pagsisikap. Kasalanan mo lahat, Lolo. Hindi mo ako pinayagang kumilos. Kung hindi, kumita na sana tayo ng malaki. Kung may paraan ng imperyo, tiyak na maayos pa rin ang lahat. Akala ko pa naman kung ano nang malaking nangyari. Ginoong kapatid, huwag po kayong magsabi niyan. Huwag ninyong tingnan na ang aming Sanshan ay may magandang depensa. At nakakaatake pa nga kami sa labas.
Lahat ng iyon ay dahil sa isang martial ancestor na nakapwesto rito. At walang level 7 o mas mataas pang demonyo ang sumasalakay. Sa katunayan, ang imperyo ay napakalaki. May hindi mabilang na mga prefectures at counties. Para sa mga malalayong lugar, ang magkaroon ng isang martial ancestor ay maganda na. Narinig ko, maraming mga lugar na mahina ang depensa ay sinalakay na ng mga demonyo. Ang mga tao ay tumatakas kung saan-saan. Kamakailan, napakaraming mga refugee ang lumipat dito. Halos mapuno na ang Sanshan. Kapag nagkataon, kung may level 8 o level 9 na halimaw ang sumalakay, natatakot akong mapipilitan kaming iwan ang aming mga tahanan. Lahat kami ay labis na nag-aalala. Mga lugar na mahina ang depensa. Sa pagkakaalam ko, ang pinakamalakas na martial artist sa Yan Prefecture ay hanggang martial monarch lamang. Hindi kaya. Sa sandaling ito, biglang umilo ang palad ni Yeming. Sound transmission mula kay Zhang Heng. Anong nangyari? Lauda, boss. Nasaan ka na? Narinig kong sinalakay ng mga demonyo ang iyong bayan. Si Yan Hao ay umiiyak at nagpupumilit na umuwi. Ngayon, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Nasaan ang East Qi Marquis? Ang Yan Prefecture ay sakop din ng East Qi Country. Bakit walang eksperto na tumutulong? Ang East Qi Country ngayon ay mahirap ng pangalagaan ang sarili. Kulang ang tauhan. Ubos na ang lakas. Pupunta ako para tingnan. Paano ito? Ang Yan Prefecture, ang aking bayan. Ang huling dugo ng Ye family, nasa Yan Prefecture din. Jiruzu. Pupunta tayo. Lumipat ang eksena sa East Qi Country. Yan Prefecture, tulong. Huwag niyo akong patayin. Ang mga demonyo ay walang awang pumapatay sa mga mamamayan ng Yan Prefecture. Bilisan nyo. Pumasok kayo sa loob ng lungsod. Ilang maswerteng tao ang nakatakbo papasok sa loob. Ang mga demonyo ay umuungal sa labas ng mountain protecting barrier. Walang tigil nilang inaik ang barrier. Unti-unti nang nabibitak ang barrier. Kung magpapatuloy ng ganito, hindi na makakatagal pa ang protective array formation. Sect Master Qi. Bagamat nagsanib puwersa ang buong sekta para protektahan ang Yan Prefecture, ngunit ang sitwasyon ay talagang hindi maganda. Tiyak na kailangang pag-isipan na ang pag-atraze. Sect Master Wen. Ngunit ang ating bayan ay narito. Kahit makaligtas pa tayo sa sakunang ito, sa hinaharap, magiging isa na lamang tayong maliit na sekta. Mawawala na ang ating pangalan. At ang mga mamamayan, lahat sila ay papatayin ng mga demonyo. Sect Master Yang. Ang bagay na ito, syempre alam natin. Ngunit ano pa ba ang ibang paraan? Ang matatandang pinuno ng ating sekta ay namatay na. Hanggang ngayon, sa Yan Prefecture, tanging si Qi Chonli na lamang ang martial monarch. Paano tayo lalaban? Basta't makatagal pa tayo ng kaunti, magpapadala ng tulong ang East Qi. Lahat ay nag-aalalang tumingin sa mga demonic beast sa labas. Sa sandaling ito, lumitaw ang mga mataas na antas na demonyo. 4 na level 6 Mawu. Ito ay katumbas ng 4 na martial monarchs na umaatake sa lungsod. Ngayon, kahit tumakbo pa, hindi na aabot. Kailangan ng lumaban ng patayan. Mga sekta, mga elder, mga kapatid, makinig sa utos. Gamitin ang lahat ng spirit stones sa formation ay. Ano man ang mangyari, kailangang tumagal. Kapag nasira ang City Protecting Grand Array, tiyak na mamamatay tayo. Kahit para sa ating mga pamilya, o para sa ating mga sarili, kailangang tumagal hanggat maaari. Gusto ko ring tumulong sa paglipat ng Spirit Stones. Ito ang aking tahanan, para protektahan ang bayan, kahit ilang mga martial god coin pa. Kusang loob kong ibibigay. Gusto ko ring tumulong. Sunod-sunod na pagsabog ang umalingaw-ngaw sa labas ng barrier. Ang Grand Array sa isang sulok, ay ganap ng nasira ng mga demonic beasts. Sect Master Qi. Ginamit na natin ang lahat ng ating yaman. Ngunit ang kailangang spirit stones, masyadong malaki ang nauubos. Natatakot akong, hindi na tayo makakatagal pa. Kahit gaano pa kalakas ang array formation, mahirap labanan ng 4 na level 6 Mawu. Ano na ang gagawin? Sa sandaling ito, isang ungol ng demonic beast ang narinig. Nagpatakot ito sa kanya. Isa pang mataas na antas na demonic beast ang lumitaw. Level 7 demonic beast. Yang Jian Oath Tiger. Bakit natin nakaharap ang ganito katapat na demonic beast? Langit, gusto mo na bang puksain ang aking sekta? Nagsimulang sumugod ang demonic beast.
Walang tigil na umaatake sa barrier. Ang tatlong sect masters ay nagkaroon ng backlash. Walang tigil na sumusuka ng dugo. Ang barrier, nabutas na ng malaki. Tapos na. Katapusan na talaga. Ang Yan Prefecture, hanggang dito na lang ba? Takbo na. Sira na ang City Protecting Grand Array. Huhuho. Nanay. Takot ako. Ang batang babae ay tumatakbo ng biglang madapa. Takot na lumingon sa likuran. Umiiyak. Huhuho. Ang demonic beast ay bumuka ng malaki ng bibig. Sumusugod. Kakain ako ng isang kagat. Sa sandaling ito, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Nailigtas ang batang babae mula sa bibig ng demonic beast. Lumitaw si Yeming gamit ang divine skill sa harap ng lahat. Ano iyon? Bakit may isa pang halimaw na dumating? Hindi, may dumating para iligtas tayo. Hayop, mamatay ka para sa akin. Ang apoy ni Yeming ay nagsimulang lumiyab. Lumikha ng isang bilog ng apoy na pumalibot sa pader ng lungsod. Saan galing ang apoy na ito? Ang apoy na ito, sinusunog lamang ang mga demonyo. Tayo, hindi tayo nasasaktan. Isang galaw lang, malawak na sakop. Sino ba talagang eksperto? Sino ba talaga ang may ganito kitakat na lakas? Hindi kaya, ang maalamat na Marshall Saint Powerhouse. Napansin ni Yeming na may nakatingin sa kanya. Lumingon siya sa likuran. Tumingin sa level 7 demonic beast. Isang tingin lang, natakot ang mga demonyo at nagsitakbuhan sa 4 na direksyon. Sino ba talaga siya? Hindi kaya, isang eksperto na ipinadala ng East Chimarchy Manor. Ang demonic beast, sa sandaling ito, ay umiiyak at tumatakbo para sa kanyang buhay. Gustong tumakas. Sa isang iglap, si Yeming ay nasa likuran na nito. Tinadyakan niya ito ng isang beses. Tinapos ang kanyang buhay. Nagbigay pa si Yeming ng isang apoy. Sinunog ang buong grupo ng mga demonyo. Senior, sa labas ng lungsod, may isang daanan ng demonyo. Kung hindi ito mareresolba muna, ang mga demonyo ay lalabas ng walang tigil. Agad kumilos si Yeming patungo roon. Makalipas ang ilang sandali, nakarating na siya sa harap ng daanan. Kung saan sunod-sunod na lumalabas ang mga demonyo. Sumugod si Yeming. Sinuntok niya ang pintuan ng daanan. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Ang pintuan ay ganap ng dinurog ni Yeming. Ang tatlong sect masters ay nagmamadali ring tumakbo papalapit. Maraming salamat sa tulong ni Senior. Umaasa kaming malaman ang dakilang pangalan ni Senior. Habang buhay kaming magpapasalamat. Dahan-daang lumabas si Yeming mula sa loob ng divine skill, mga kagalang-galang. Masyado kayong magalang. Ginagawa ko lamang ang lahat para protektahan ang bayan. At saka, hindi ko rin matatanggap ang dalawang salitang senior. Yeming. Ikaw pala. Diyos ko. Narinig ko lamang ang mga alamat tungkol sa iyo. Hindi ko inaasahan. Totoo ka palang tulad ng mga sabi-sabi. Napakalakas. Siya si Yeming. Noong nasa Crimson Sun Sect pa siya, nakita ko na siya ng isang beses. Napanood ko na rin ang kanyang laban noon. Tinalo niya ang lahat ng kalaban. Nitong mga taon, ang mga bagong disipulo ng Crimson Sun Sect ay itinuturing siyang alamat. Ngayon, nagkaroon din ako ng karangalang makita siya. Ang apoy ni Yeming ay patuloy pa ring pumupuksa sa mga demonyo sa paligid nito. Ang isang ito, pagkatapos mamatay ni na Sun Guang at Sun Bahu, ako ay inirekomenda para maging bagong sect master ng Crimson Sun Sect. Ang makita si Martial Ancestor Ye, ay isang malaking karangalan. Yeming, salamat sa iyong tulong. Kung hindi ko maisip ang kahihinatnan. Bagamat ngayon, ang mga imperyo ay nagsisikap na isara ang mga daanan ng demonyo, ngunit para ganap itong isara, narinig kong kailangan ng hindi bababa sa 1 buwan. 1 buwan, hindi ko alam kung gaano karaming tao ang mamamatay ng kahindik-hindik. Ngayong ayos na ang Yan Prefecture, pupunta ako sa ibang lugar para tumulong. May kapalaran tayong magkita ulit. Mga kagalang-galang, Xiao Qiang, ipag-utos mo sa iyong mga clones. Ang 9 na langit na patrolya. Iligtas ang mga inosenteng mamamayan. Master, huwag kang mag-alala. Mula pa noong lumitaw ang mga demonyo, ang Tianbo ay nagal iligtas na ng mga tao kung saan-saan. Si Jiruzu ay pumapatay din ng mga level 9 demonyo kung saan-saan ayon sa utos ni Master. Marahil ay makakakuha tayo ng malaking tagumpay. Sige. Tayo na rin ay umalis. Maging ang pabuya kapalit ng Demon Core at Makor.
o ang pagpapadalisay ng Divine Demon Banner, parehong napakahalaga. Mga kagalang-galang, may kapalaran tayong magkita ulit. Salamat, may kapalaran tayong magkita ulit. Sa sumunod na mga araw, si Yeming ay lumipat sa iba't ibang larangan ng digmaan. Pinipili ang mga lugar kung saan maraming demonyo para kumilos. Sa proteksyon ni na Xiao Qiang at Jiruzu, hindi siya natatakot na mapahamak. Mabilis. Ang bilang ng mga Demon King Killing Array sa loob ng Divine Demon Banner ay tumaas hanggang 81. Nabuo ang 8 Desolations Demon Grand Array. 81 na Demon Kings na pinagsama, naging isang Demon Monarch. Martial Saint Level. Magaling. Basta't mabuo ko ang 8 Desolations Demon Grand Arrays, makakabuo na ako ng Demon God Killing Array. Pagdating ng panahon, magkakaroon na rin ako ng isang Demon God. Sa paglipas ng mga araw ng pagpatay, ang aking realm ay ganap ng naging matatag. Ngayon, oras na para umangat sa Martial Monarch. Master, kung nais mong maging isang Martial Monarch, kailangan mo munang buuin ang iyong Martial Soul. Ang hakbang na ito ay napakapanganib. Pinakamabuti kung may gagabay sa iyo. Iminumungkahi ni Beiming na hanapin ni Master si Yi Xiantian. Sige, matagal ko nang hindi nakikita si Master. Siguro, nakalabas na rin siya sa kanyang retreat. Xiao Qiang, babalik ako sa Yin Yang Sect ng isang beses. Ang Divine Demon Banner, ibibigay ko sa iyo. Ang Demon God Killing Array. Tulungan mo akong buuin ito. Jiruzu, pumunta ka at pumatay ng mga level 9 demonyo. Pagkatapos ng gawain, hahanapin ko kayo. Malinaw. Pagkatapos, bumalik si Yeming sa Yin Yang Sect, gaya ng inaasahan. Ang Yin Yang Sect ay pinalilibutan din at inaatake ng mga demonyo. Kailangan ko silang patayin para makapasok sa loob. Sa sandaling ito, isang sinag ng gintong liwanag ang lumipad papalapit. Nagulat si Yeming. Umiwas. May aura ni Master. Nakalabas na si Master sa kanyang retreat. At saka, naramdaman niya ako rito. Espesyal niya akong sinusundo papasok sa sekta. Si Yeming ay dinala ni Yi Xiantian papasok sa loob. Ang disipulong si Yeming. Nagbibigay galang kay Master. Yeming, bakit siya naparito? Patay na. Kung sasabihin niya ang tungkol sa money bank noon, paano na? Oh, nakita ninyong bumalik ang aking disipulo. Bakit parang nag-aalangan kayo? Yi Hongyi, nag-iisip ka ng marami. Masaya pa nga kami. Paanong mag-aalangan? Haha, magaling. Disipulo, malapit ka nang mag-breakthrough sa Martial Monarch. Mas mabilis ka pa kaysa kay Master noon ng maraming beses. Master, ang disipulo ay nais bumuo ng Martial Soul. Nais kong humingi ng gabay kay Master. Madali lang iyan. Ngunit, si Master ay interesado. Para pigilan ang mga demonyo. Ilang araw na ang nakalilipas. Habang nagse-set up si Master ng defensive array formation, narinig ko ang ibang nag-uusap. Sinasabing may taong, habang si Master ay nasa retreat, inagaw ang iyong Baobuang City. Inagaw ang iyong money bank. Pinilit kang umalis sa Yin Yang Sect. May ganito bang nangyari? Patay na. Gaya ng inaasahan. Nabanggit ang bagay na ito. Sinong disipulo ang madaldal? Basta na lang sinasabi ang mga bagay na hindi dapat sabihin. Patay na. Nagalit si Yi Xiantian. Hindi natin kakayanin. Tinatanong ako ni Master ng ganito, tiyak na alam na niya ang sagot matagal na. Ang bagay na ito, hindi dapat maging padalos-dalos. Master, ang mga bagay na nangyari dati, tapos na. Huwag na nating banggitin pa. Ang disipulo ay hindi na nagtatanim ng sama ng loob. Ngayon, ang mga demonyo ay nagkakagulo. Ang kontinente ay puno ng kaguluhan. Ang Yin Yang Sect ay kailangang magkaisa. Si Yeming, napakaunawain. Bagamat si Fu Taishu at ang iba pa ay walang hiya. Ngunit sa kasalukuyan, may mga demonyo sa labas. Kung magkakagulo sa loob ng Yin Yang Sect, iyon ay pagpapatiwakal lamang. Ang utang na ito, babayaran ko na lang sa hinaharap. At saka, mukhang hindi rin naman siya nalugi. Yi Hongyi, nag-aalala ka ng sobra. Si Yeming ang pinakamagaling na henyo na tinuruan ko. Paanong may mangangahas na puntiryahin siya? Noon, kinuha ang money bank, hindi siya gumastos ni isang sentimo. Bagkus, kumita pa siya ng malaking halaga. Ang Baobuang City, nagpadala lamang ng tao mula sa sekta para pamahalaan pansamantala. Kapag natapos na ang sakuna ng mga demonyo, ibabalik pa rin ito sa kanya. Suminghal lamang si Yi Xiantian ng isang beses.
Yeming. Ngayon, malaking kaguluhan. Natatakot akong magkakaroon ng mga pagbabagong hindi pa nangyayari dati. Ang iyong realm ay masyadong mababa. Pinakamabuti, bilisin mong mag-breakthrough sa Martial Monarch. Ngayon, sumama ka sa akin para linisin ang kaluluwa. Malinaw, Master. Mabuti na lang, hindi pinalaki ang bagay. Sa pagkakataong ito, si Yi Xiantian ay nakalabas na sa retreat, nag-breakthrough na hanggang second level Martial God. Kung magkakagulo, walang sino man ang makakapigil sa kanya. Hindi, sa pagkakaalam ko kay Yi Xiantian. Kung si Yeming ay talagang naghiganti sa amin, tiyak nakikilos siya. Pagdating ng panahon, kahit patawarin pa niya kami sa kamatayan, kailangan pa rin naming magbayad ng malaking halaga. Sect Leader. Matagumpay na nag-breakthrough si Yi Xiantian. Nakakatakot ang kanyang lakas. Kung pupuntiryahin niya ang posisyon ng Sect Leader. Dati, nag-aalala pa ako. Ngunit ngayon, lubos akong panatag. Dahil, si Yi Xiantian ngayon ay isang dakilang henyo. Ang kanyang hinaharap ay hindi lamang nakakulong sa maliit na yin-yang sect na ito. Magiging isang nilalang siya na maaari lamang nating handgun.